milyon-milyong dolyar ang halaga ng multa kung sakaling magkaroon ng pagkamali ang kalaban ng former 8th Division World Champion na si Manny Pacquiao na si Chihiro Suzuki. Ang Hapon ay nagbanta pa kay Pacman na gawing membro ng Gapang Boys sa Japan pero gagawin niya ito na may respeto. Na ako naman, Pacman, gagawin kayang presidente ng Gapang Boys sa mga Pinoy sa Japan. Current undisputed Super Bantamweight World Champion na si Naoya Inoue wala nang kawala dahil binigyan na ng World Boxing Council ng mandatory challenger ang napiling kalaban kilalanin. Ang former 3 Division World Champion na si John Real Casimero ay hindi na nakapagtimpi pa at nagbigay ng payo sa isang sikat na vlogger sa larangan ng boxing content creations. Ito po ang mga nilalaman ng ating kwentuhan, kaya tara, kwentuhan na! Kasado na ang laban ng ating pambansang kamao kontra yan sa Hapon na Rising Featherweight Champion na si Chihiro Suzuki, 25 anyos. Sa loob ng 3 rounds at 3 minutes per round ang kanilang sagupan at ngayong July 28 na yan sa Saitama Super Arena sa Japan. Ang kanilang sagupaan ay catchweight fight sa 68 kilograms. Sa nasabing anunsyo, sinabi ni Pacman na sa ring na kanyang kinatatayuan ay may laban siya dito at kung tutusin, ang kanyang kalaban ay nandito na at una umakyat sa ring ang kampeon na si Suzuki. At ayun, kaagad nagbanta ang Hapon na itong si Pacman ay kanyang ipapagapang sa unang round lang pero may kunting pangiinis naman dahil pababagsakin niya si Pacman na may kunting respeto din naman. Sinagot naman ito ni Pacman at sinabing tuturuan niya ng diksyon itong si Broom Broom para malaman niya na ang boxing ay hindi madali tulad ng kanyang inaasahan. Kaya gagawin lang ni Pacman ang lahat-lahat para magawa niya ito. Samantala, may malaking multa naman ang naghintay kung sakaling sisipain si Pacman ng kanyang kalaban o patatamaan ng siko o wrestling. Basta hindi nakasali sa boxing rules ay kagad papatawan. Sa sinuman sa kanila ang makakalabag nito kung sa July 28 kakwento ang exhibition fight ni Pacman. May plano din na ikasa ang Pacman kontra kay Mario Barrios ngayong buwan ng Setyembre. Bagamat hindi pa ito opisyal, pero ang negosasyon ay sinisimula na. Si Pacman na kaya ang magiging leader sa Gapang Boys sa Japan o di kaya'y kakainin lang ang sinabi ng Hapon at siya pala ang maglulupaypay habang humingi ng tawad kay Pacman para hindi siya babawian ng buhay. Samantala, Alan Picasso Romero, ang bagong Mexican assassin na naman ang napipisil na makakalaban ni Inoue. Walang takas dito si Inoue dahil itong si Picasso ay ang mandatory challenger ni Inoue sa WBC title belt na kanyang hinahawakan. Itong si Picasso ay 23 anyos, may malinis na kartada dahil meron siyang 28 wins, 16 knockouts at 1 draw. Pero ang tanong, kung may kasaang laban na ito, si Picasso na kaya ang tatalo kay Inoue o di kaya ay Mexican barbecue pa rin itong si Picasso na binabaliktad-baliktad at pinapagulong-gulong habang niluluto. Ang akakwento, nagsalita ng angas ng Pinas patungkol sa vlogger sa boxing na sikat. Tila ba binabanata ni Alas dalang views ito ay salat. Pero ganoon naman, pinapainit lang kaya ni Casimero kung sakali lang na matuloy ang laban na ito. Sige nga, comment na sa ba kanino kayo. Kampiyan na mga Pilipino kung sino sa kanilang dalawa ang mananalo o di kaya ay walang saysay ang bakbakan na ito.
At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panunod. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo matatapos mga kwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Ikakwentong Angela Abisada, ikakwentong Falcon Muñez, ikakwentong Luisa Isgana, at ikakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo lang po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.